Magandang araw mga boss, ganito ba yung sasakyan nyo? Dahil nga ang problema ni customer, bukod sa mataas na itong handbrake niya, mahina pa itong preno pag inapakan niya yung brake pedal. Kaya ang gagawin ko dyan, tatanggalin ko itong gulong, i-check ko muna itong brake shoe niya dito sa likuran. Pwede kasing manipis na yan o kaya kailangan lang linisan tapos i-adjust. Gamit itong ball hammer, paluin ko itong brake drum niya para makalugyan tapos lumuwag at nang mabunot ko itong brake drum niya. Ayan mga boss, tanggal ko na itong brake drum. At kung makikita nyo, makapal pa naman itong brake shoe. Kaya lang grabe yung dumi ng brake shoe pati yung backplate. Kita naman yan sa brake drum. Yung naghalong kalawang at alikabok. Itaktak ko yan mga boss tapos gumamit ako ng liha para yung kumapit na kalawang at dumi dito sa brake drum matanggal siya. After ko maliha yan mga boss, ginamitan ko yan ng brake cleaner, inisprayan ko yan para kung may kumapit na langis dyan or malagkit, matanggal siya. Tapos gumamit ako dyan ng malinis na basahan, pinunasan ko itong brake drum para yung nagmarka na brake cleaner matanggal. Pag okay na, ito naman yung lilinisin ko mga boss, gagamit ako ulit ng liha dito sa brake shoe niya, lilihain ko yan para yung tumigas dito sa ibabaw ng lining, matanggal din siya. Kadalasan kasi mga boss, pag matigas na itong brake lining niya or makintab na yan, pag nagpreno ka, bukod sa dumudulas siya, nagkakaroon pa yan ng sipol. At pagkatapos ko maliha itong lining, ginamitan ko yan ng paintbrush mga boss para matanggal ko yung alikabok at kalawang dito sa backplate at dito sa brake shoe. Tapos gumamit ako ng screwdriver, itinulak ko itong brake shoe. Kung may stack up dito sa piston, kaya lang okay naman siya. Kaya ginamitan ko na yan ng brake cleaner para mas lalong malinisan itong backplate pati itong brake shoe. Pag okay na, pwede na akong mag-adjust dito sa preno ni customer. Sa pag-adjust naman mga boss, gumamit lang kayo ng flat screw para ma-adjust nyo itong brake adjuster niya. Ayan mga boss yung ina-adjust ko. At sa pag-adjust naman ng preno mga boss, wag naman yung sobrang sikip. O i-testing ko na itong brake drum ni customer kung okay na ba siya. Importante mga boss, pag nailagay mo itong brake drum, hindi mahigpit yan pag inikot mo itong gulong. At higit sa lahat, pag in-adjust mo na itong preno mo, dapat parehas sila. Hindi pwedeng dito mahigpit, sa kabilang side maluwag. Hindi pwede yung ganon. Iikot ko itong gulong mga boss, kung makikita nyo, di ba? O, maluwag yan. Kasi pag mahirap ikutin itong gulong or mahigpit yung pagkaka-adjust mo, possible pag nasa biyahe ka, pwede yang manikit. At dito naman sa mga nut ng gulong mo, dapat pag hinigpitan mo yan, sigurado ka para walang problema. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, lilipat naman ako ngayon dito sa kabilang side ng preno ni customer. Ganon din mga boss. Tatanggalin ko itong gulong, tatanggalin ko itong brake drum, i-check nyo yung brake lining niya or brake shoe kung makapal pa yan or manipis na. Pag makapal pa, pwede nyo linisan tapos mag-adjust lang kayo. Gaya niyan mga boss, tanggal ko na itong gulong. Ito naman brake drum ngayon ang tatanggalin nyo. Pag nahirapan kayong tanggalin itong brake drum, pwede yung paluin yung gilid niyan para mas madali nyo matanggal itong brake drum. O ayan mga boss, tanggal na. Ilapit ko itong camera mga boss at kung makikita nyo, grabe talaga yung dumi ng preno ni customer. Ayan o, yung alikabok at kalawang naghalo na. Kaya ang ginawa ko dyan, itinaktak ko ulit tapos ginamitan ko uli yan ng liha para yung kalawang at alikabok na kumapit dito sa brake drum, matanggal siya. Pag okay na, dito naman ako sa brake shoe. Ganon din mga boss, gamit ka ng liha, lihahin mo itong brake lining niya para yung nasa ibabaw niyan na tumigas or kumintab matanggal. Pag kumintab na kasi masyado yan mga boss at tinapakan nyo yung brake pedal, pwedeng dumulas lang yung preno nyo dito sa likuran. Kaya ang ginagawa ko dyan, nililiha ko para matanggal yun. Tapos gamitan ko ulit yan ng paintbrush mga boss para matanggal yung maraming alikabok at kalawang na kumapit dito sa brake shoe at dito sa backplate. Tapos gamit ulit ako ng screwdriver para ma-check ko itong piston dito sa wheel cylinder kung stack up siya. Dahil okay naman, gumagalaw itong piston, ginamitan ko ulit yan ng brake cleaner. I-sprayan ko yan mga boss para sa final na paglinis na gagawin ko. Pati itong brake drum mga boss, gagamitan ko rin yan ng brake cleaner. I-sprayan ko rin yan. Yun nga ang reason mga boss para kung may kumapit dyan na langis o kaya malagkit, mawas out nitong brake cleaner. At after nyo ma-sprayan yan, gumamit kayo ng malinis na basahan. Punasan nyo itong brake drum nyo para yung nagmarka na brake cleaner dyan matanggal. At pag okay na, balik na tayo dito sa brake shoe. Gagamit ka ngayon ng flat screw mga boss para mag-adjust naman dito sa brake adjuster. Kaya lang kung makikita nyo, ang problema, hindi ma-adjust itong brake adjuster ni customer. Ayan grabe yung tigas. Dahil nga sa stack up, yung brake shoe na ang umangat. Kaya ang gagawin ko dyan, gagamit ako ng manipis na flat screw. Tatanggalin ko itong return spring. Ayan mga boss, sikwatin nyo lang yan. Ayan pag medyo matigas, lagyan nyo lang ng pwersa. Tsaka nyo ngayon ibuka itong brake shoe
Pag hindi nyo pa rin matanggal itong brake adjuster, tanggalin nyo na itong naglalak dito sa brake shoe. Gumamit ka ng plier para matanggal mo itong hold-on cap. Ayan mga boss, natanggal ko na itong hold-on cap at yung hold-on spring. Tapos yung isa pang hold-on cap ulit at yung hold-on pin. Tsaka mo ngayon iangat na itong brake shoe. Tapos gamit ka ng plier para matanggal mo itong return spring dito sa adjuster lever niya. Tapos pwede mo nang tanggalin itong brake adjuster. Ayan na mga boss. Inipit ko ng plier yan, tsaka ako sinikwat ng flat screw para matanggal sa pagkaka-stack up itong brake adjuster. O diba, tanggal na siya. Kaya naman pala puro corrosion dito sa brake adjuster niya, kaya hindi siya ma-adjust. At dito naman sa pinaka-thread ng brake adjuster niya, kung makikita nyo, puro kalawang lang yan mga boss. Sa paglinis na ginawa ko dyan mga boss, inisprayan ko lang yan ng brake cleaner. Tapos pinunasan ko ng basahan, tsaka ako ngayon nilagyan ng grasa itong thread. Tsaka ako ngayon binuo na yan at ready up. Importante kasi mga boss na bago nyo ibalik yan dito sa brake shoe, dapat maluwag na yan pag ilikot mo itong brake adjuster niya. Para sigurado ka na hindi ka nauulit ng trabaho. Pag maluwag ng ikutin itong brake adjuster mo, paghiwalay mo yan dahil nga sa yung return spring niyan, ikabit mo muna. Tsaka mo ngayon siya buuhin ulit. At pag na-assemble mo na itong brake adjuster mo, pwede mo na ngayon yan ibalik sa dati niyang position dito sa brake shoe. Tapos gamit ka ulit ng plier, ilagay mo na itong return spring dito sa adjuster lever. At pag naikalawit mo na itong return spring, i-position mo na itong brake shoe mo, pati yung brake adjuster niya dito sa kabilang brake shoe. Tapos yung maliit na return spring dito sa baba ng brake shoe, ikalawit mo na rin yan mga boss, kabilaan dito sa brake shoe niya. Para maibalik mo na sa dating position itong brake shoe dito sa anchor niya. At kung makikita nyo, itong return spring dito sa baba, nasa ibabaw siya ng anchor. Gamit ka ng flat screw, sikwatin mo yan para bumaba. Dapat nasa ilalim yan ng anchor. Ayan mga boss. Okay na, ipwesto mo na ngayon dito sa guide ng brake shoe, itong brake adjuster. Pati itong brake shoe mga boss, gamit ka ng flat screw, dapat naka-guide yan dito sa wheel cylinder at dito sa anchor sa baba. Tapos gamit itong manipis na flat screw, i-connect mo na itong return spring niya dito sa kabilang brake shoe. Ayan mga boss, kung makikita nyo, kinonect ko na yan. At isunod ko naman sa ilalagay itong maglalak dito sa brake shoe. Itong hold-on pin mga boss, itusok nyo na yan dito sa backplate niya. Tapos yung hold-on cap, ilagay nyo na rin. Tsaka nyo isunod yung hold-on spring niya. Ayan mga boss, yung hawak ko, kasama na dyan yung hold-on cap na isa pa. Pag naiayos nyo na yan sa pagkakasentro niya, gamit ka ng plier, ipitin mo itong hold-on cap, tsaka mo idiin at ikutin para mag-lock dito sa hold-on pin. O diba? Ganun lang. Kaya lang may nakita akong problema, itong hold-on cap niya dito sa kabilang side, hindi na siya original at napalitan na. Pwede kasing lumusot yan dito sa hold-on pin dahil malaki ang butas nitong hold-on cap. At delikado yan, pwedeng kumalas itong isang brake shoe. Kaya tinanggal ko itong hold-on cap, pati yung hold-on pin na naglalak dito sa brake shoe. Tapos gagamit ako dyan ng plier dahil nga sa original naman itong nakalagay na hold-on cap at hold-on pin dito sa kabilang brake shoe. Kakalasin ko yan. Ito kasi mga boss, original to. Ang gagawin ko dyan, yung isang hold-on cap na malaki na yung butas, ilalagay ko yan sa ilalim, tapos ilagay ko na itong spring at itong original na hold-on cap sa ibabaw. Tsaka ako ngayon siya ipitin ng plier at pipihitin ko yan para mag-lock itong hold-on cap dito sa hold-on pin. Na yan naman yung naglalak dito sa brake shoe para hindi siya mawala sa align. Dito naman tayo sa kabilang side ng brake shoe, nilagay ko na yung hold-on cap na malaki yung butas, tapos yung hold-on spring at hold-on cap na original sa ibabaw. Tsaka ako ngayon inipit ng plier yan at pinihit ko para mag-lock dito sa hold-on pin. At dahil sa okay na, gamit ka ng flat screw, isentro mo na itong brake shoe mo dito sa backplate. Tapos pwede ka na mag-adjust ng preno mo. Gaya ng sinabi ko mga boss, pag nag-adjust kayo, hindi pwedeng dito sa side na ito, mahigpit, sa kabilang side, maluwag. Dapat pantay ang pag-adjust na gagawin nyo. Isprayan ko ulit ng brake cleaner itong brake shoe mga boss dahil nga sa nahawak-hawakan ko yan. Tapos isukat ko na itong brake drum ni customer, ikabit ko na yan. Ibig kong sabihin, kung makikita nyo, maluwag pa itong brake drum dahil nga sa isinagad ko yung pagkaka-adjust ng brake adjuster. Pag ganyan naman mga boss, pihitin mo lang ulit itong brake adjuster mo hanggang sa makuha mo yung tamang adjustment dito sa preno. Siyempre naman mga boss, kailangan pantay pa rin yung pagkaka-adjust mo ng dalawang preno mo dito sa likuran. Ayan mga boss, ilagay ko na itong brake drum niya. At kung makikita nyo, okay na yung pagkaka-adjust ko dyan at pwede ko na ngayon ilagay itong gulong. At yung lagi kong paalala sa inyo, sa paghigpit ng mga nut dito sa gulong, dapat sigurado kayo
Hindi pwedeng maluwag yan na maaaring mag-cause ng aksidente nyo. Kaya lagi nyong samahan ng pag-iingat. At pag okay na yung pagkakahigpit nyo ng mga nut, i-check nyo ulit itong gulong. Importante na napapaikot nyo yan at hindi siya mahigpit para hindi magkaroon ng paninikit. At dahil sa okay naman yung pagkaka-adjust ko ng dalawang preno dito sa likuran, ipacheck ko na kay customer itong handbrake niya. Ipahila ko na yan para siya na yung humatol kung okay na sa kanya itong adjustment ng handbrake. Tumaas na yung brake ko. Ha? Oo. Handbrake. Dito tumutunog. Hindi ko makagat. Ayun. Okay na? Okay na, tol? Okay na po. At dahil sa okay na yan kay customer, pa-start ko na itong makina. Para ma-check ko muna itong brake pedal niya bago kami mag-road test dahil nga sa ang unang reklamo niya sa akin, dahan-dahang dumulubog itong brake pedal niya. Kaya nga nakaramdam siya ng paghina ng preno. Pwede rin kasing sa brake master assembly yon o kaya naman dito sa hydrovac. Pero sa pag-check na ginawa ko dito sa brake pedal niya mga boss, malambot lang naman siya. At hindi ko naman naramdaman na lumulubog itong brake pedal niya. Testing na lang. Testingin muna natin. Yun nga mga boss, ang sabi ko kay customer, i-road test na lang namin itong sasakyan niya para sigurado. Sa pag-road test na ginawa ni customer dito sa sasakyan niya, may napansin ako mga boss. Na pag inapakan ni customer itong brake pedal niya, parang kulang. Kaya ako yung susubok niyan. Pero pakinggan nyo muna yung reklamo niya. Lumulubog ba? Hindi. Oo. Pero parang ang tagal niyang kumapit. Yun yung ano, yun yung na-encounter ko sa kanya. Hindi ka talaga yung pag inapakan mo, may response siya. Kailangan mo dahan-dahan mo pa igagano, no? O sige, ako mag-drive. Sige pa. Okay po, pakiramdam. Kaya ako naman yung magte-test drive nito para malaman ko kung mahina ba talaga itong preno niya. Tingnan nyo mga boss, pababa itong pwesto namin. Diyan ko muna isusubok ipreno kung mahina nga talaga. O yan ha. Bababa natin ha. O may preno. Ito mo gumagalo nga yung kahay. Malakas, malakas. Sige, ulitin natin. Dito naman tayo sa ano sinasabi mo. Dahan-dahan ka mag-preno, di ba? Okay naman ah. Okay. Okay naman preno ko. Okay naman ah. Nasa apa ko lang talaga. Bigla na tayo. Baka baka. Ulitin natin. Doon. Hawak ka ha. Ano ba naman mo? Ayan tayo. Preno ha. Baka ka dyan. Nakita nyo mga boss, ang lakas ng uga nitong kaha niya nung magpreno ako. Kasi nga, hindi masyadong nadidiin ni customer itong brake pedal. Kaya mahina ang may preno. problema sa braking system siguro. Ang mild ko kasi umapak ng preno eh. Pero bigla nga, susubs kanina nga. Sakay ako, sumusubsub ako. Kasi pag ikaw ang driver, hindi maramdaman. Pero bilib din ako dito sa sasakyan ni brother. Malakas siyang humila. Ganon din sa biglang arangkada. Malakas din. Hindi ko rin binibigla ha. hindi siya parang bumibitaw bro. Hindi. Hindi parang umi-slide. Hindi naman po. Sige nga, ako nga. Yan o. Okay naman eh. Nasa apa ko talaga may problema. Yung check ko, ulit. Atas ka dito. Apa, yan. Sa handbrake, maano mo ka sa handbrake eh. Yun nga, ang kapit nga ng preno sa handbrake eh. Konti lang eh. Kasi ang taas na ng hata ko niyan eh. Ang buwan. Hila mo na mataas, mahina pa. Oo. Konti na lang. Saka pag natapa ka ng preno, dito sa may dulo ng pedal. Okay. Baldo. Yan lang. Dulo ng pedal. Para kasi konti ganun lang. Gagawa ka. Okay. Kaming likod umangat mo kukuhan. Okay. Walang problema yung hydrovac mo. Wala ka makita. Oy, salamat sa Diyos. Inisip kasi ni customer may problema na itong sasakyan niya sa hydrovac. Possible naman yun mga boss dahil nga sa napalitan na ito ng brake master assembly. Pero bago ko pumunta sa hydrovac, i-check ko muna yung preno sa likuran. Kita nyo naman naging okay na. Pero based po sa ano nyo, sa drive nyo, okay na po. Okay naman po. Tingnan mo ha. Dito tayo. Kasi tayo magdahan-dahan ka mag-preno. Dahan-dahan natin kasi may tao sa likuran eh. Kaya wala ha. Mabangga sila eh. Ayan. Ayan, dahan-dahan. Tama naman ah. O,
Tapos habang dahan gusto mo na bigla eh. Bigla mo naman yan. Oo nga, ano? Bakit sa akin ayaw? Baka ko nga may problema, bro. Pa. Kaya mo kasi pagdahan-dahan. Oo, pag-apa ko talaga yung problema, bro. Ngayon ko na-realize. Pag-apa ko. Sige nga, ako nga, bro. Yung talaga mo. Dahan-dahanin ko ha. Oo. Dahan ng preno. Oo. Bigla naman. Oo. Oo nga, sa pa ako nga, bro. Okay po. Gusto mo mag-drive? Humingi na ako ng pasensya kay customer kasi sumub na siya. At ito na mga boss, siya naman yung Okay, pinag-drive ikaw naman. ko para matesting niya itong preno. Dahan-dahan. Okay naman na. Oo. Maangat na nga yung mga upo mo sa likod sa lakas eh. Oo. Yun. Mga gulong ho nito, pinagtanggalan. Oo. Oo nga, bro. Oo, Diba? namamakok na siya, namamakok na. Mga pako na. Ano ka lang gumamit siguro ng preno. Baka, Ilocano ka ba? Ha? Ilocano ka? Wala po. Hindi naman pala Ilocano, ba't ang tipid mo? Mga kababayan, Ilocano po ako. At alam naman natin, nakasabihan lang yun. Ito yung sinasabi ko mga boss na sa Tayo. pagpapagawa ng sasakyan, Kala ko tuloy, may problema mag-iingat sa kayo hydroback mo eh. para hindi kayo mapagastos ng malaki. Ako talaga may problema. Kung iba-ibang mekaniko gagawa sa'yo, kung ano-ano nasira, sasabihin sa'yo yan. Oh, kita mo? Lakas-lakas ang preno eh. Pambira. Mga boss, pasensya na kayo. Matipid sa preno pala itong customer ko ha. Ka-brother ko yan eh. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. Kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!